Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Banayad ang sikat ng araw noong katapusan ng linggo, iyong uri ng init na halos nagpapagaan sa pakiramdam ng paligid. Nakaupo si Amara sa isang bangko kasama si Miranda, hawak ang isang paper cup ng kape na nagbibigay init sa kanyang mga kamay habang masayang tumatawa si Lucas sa palaruan sa di kalayuan. Ang magaan nitong halakhak ay masakit na sumasalungat sa bigat na dinadala ng kanyang dibdib. Iba ang itsura mo, biglang sabi ni Miranda habang matalim na pinagmamasdan ang mukha ni Amara. Parang hindi ikaw. Ano nang nangyayari? Napabuntong hininga si Amara habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay. Si Ethan. Napasinghal si Miranda. Ano na naman tungkol sa perpekto mong asawa? May bahid ng panunuya ang kanyang mga salita, gaya ng nakagawian nito. Mula pa noong araw na pinakasalan ni Amara si Ethan, may kakaiba ng pakiramdam si Miranda tungkol dito. Hindi niya maipaliwanag ng maayos. Parang masyadong pulido ang alindog nito, tila isang bagay na paulit-ulit na isinasanay. Ngunit alang-alang sa matalik niyang kaibigan, halos 9 na taon niyang isinantabi ang kutob na iyon at nanatiling magalang tuwing puno ng paghanga si Amara kapag ikinukwento ang tungkol sa asawa nito. Ngayon, habang nakikita niya ang problemadong mukha ni Amara, muling bumalik ang dati niyang pangamba. Nagbitiw siya sa Venture and Corporation, mahina nitong sabi. Napakurap si Miranda. Okay. Pero may nahanap na siyang ibang trabaho, hindi ba? Kaya ano ang problema? Akala ko ba mahalagang tao siya roon? Paakyat na sa posisyon at lahat na. Mahinang tumango si Amara. Akala ko rin. Pero sa tingin ko, hindi niya nakasundo ang bagong punong ehekutibong opisyal. At ngayon, itong bago niyang trabaho. Unti-unting nanghina ang kanyang tinig. Ano naman tungkol doon? Giit ni Miranda. Iba na siya. Nanginginig na sabi ni Amara. Gabi na kung umuwi. Sinasabi niyang may mga biyahe siya para sa trabaho, minsan 1 linggo pa siyang wala. Halos hindi na rin niya ako kinakausap. Mariin siyang kumurap, ngunit tuluyan pa ring pumatak ang mga luha niya. Pero kay Lucas, mabuti pa rin siyang ama. Kaya lang, pakiramdam ko, unti-unti ko na siyang nawawala. Inabot ni Miranda ang likod niya at marahang hinaplos iyon sa maliliit at panatag na galaw. Nasubukan mo na bang kausapin siya? Iyong totoong pag-uusap. Oo, mahina niyang tugon. Palagi niyang sinasabi na mabigat lang ang trabaho niya. Na normal lang daw ito. Nag-atubili siya sandali. Pero Miranda, nararamdaman kong may nagbago. Sa kanya. Sa pagitan naming dalawa. Tumigas ang panga ni Miranda. Gusto niyang sabihin ang totoong iniisip niya. Nakailanman ay hindi niya lubusang pinagkatiwalaan si Ethan at hindi na siya magugulat sa lahat ng ito. Ngunit hindi iyon ang tamang sandali. Hindi man siya kailanman nag-asawa. Pilit pa rin niyang inuunawa ang masalimuot na realidad ng buhay mag-asawa ng matalik niyang kaibigan. Baka naman masyado mo lang iniisip, sa halip ay sabi niya, piniling maging mahinahon kaysa magsalita ng direkta. Bagong kapaligiran iyon para sa kanya. Baka sinusubukan lang niyang makibagay. Baka stressed lang siya. Siguro nga, bulong ni Amara habang pilit na tumatango, kahit hindi kumbinsido ang kanyang tinig. Ibinaling niya ang tingin kay Lucas, na tuwang-tuwang humahalakhak habang umaakyat sa slide. Sa ilang sandali, sinubukan niyang kumapit sa tunog na iyon. Ang saya ng kanyang anak. Isang paalala na may liwanag pa ring natitira sa mundo niya. Ethan, tahimik niyang dasal, habang nabubuo ang mga salita sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagpapasalamat ako sa pagkakaroon mo sa buhay ko. Sa payapang ligayang dulot ng simpleng presensya mo sa tabi ko. Tanging kapayapaan lamang ang alam ng puso ko kapag nagpapahinga ito sa lilim ng iyong presensya. Tinatanggap kita kung sino ka, tulad ng pagtanggap mo sa akin kung sino ako. Binubuo mo ang mga kabanata ng paglalakbay ko, kasabay kong tinatahak ang bawat madilim at walang katiyakang landas.
Mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao, ikaw ay hindi mapapalitan. Kahit tumigil pa ang aking hininga, mananatili kang taong mamahalin ko. Nang buong katapatan, nang may pusong lubos na sa iyo lamang. Kaya manatili ka. Manatili ka sa tabi ko, sa gitna ng mga unos at katahimikan. Poprotektahan kita hanggat nakakapit pa ang kaluluwa ko sa katawang ito, at kapag hindi na ako kayang dalhin ng aking laman, isa pa rin ang hiilingin ko sa iyo. Manatili ka. Manatili kang tapat at samahan mo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Pinawi niya ang hapdi sa kanyang mga mata at pilit na huminga ng malalim. Muling umalingaw-ngaw ang masayang halakhak ni Lucas. Magaan at walang iniintinding bigat, at kumapit siya sa tunog na iyon na para bang kaya siyang buuin muli nito. Ngunit hindi niya alam ang katotohanan. Hindi niya alam na sa nakalipas na 2 buwan, bawat biyahe para sa trabaho ay kasinungalingan. Hindi nakaupo si Ethan sa mga boardroom ng hotel o abala sa paghahanap ng bagong kliyente. Kasama niya si Judy Ann sa mga bakasyong tanging sa magasin lamang nakita ni Amara. Umiinom ng alak sa mga balkonahe sa Italia, naglalakad sa mga marangyang resort na tila napakalayo sa tahimik nilang apartment na pampamilya. Kahit sa mga araw na nasa lungsod lamang siya, kay Judy Ann pa rin naubos ang oras niya. Pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa penthouse o villa nito, nilulunod ang sarili sa marangya at marangyang mundo nito hanggang gabi, bago tuluyang umuwi upang hagkan si Lucas ng magandang gabi habang natutulog ito. At hindi kailanman tumigil si Judy Ann sa pagtatanong. Kailan mo siya iiwan? Kailan ka magiging akin? Nakalalasing ang mga alok nito. Isang kasal na puno ng kapangyarihan. Buhay na umaapaw sa yaman at kaginhawahan. Isang hinaharap kung saan hindi mararamdaman ni Ethan na umiikot lamang siya sa ningning ng ibang tao. Nang gabing iyon, nakahiga si Ethan sa tabi ni Amara, habang pinagmamasdan ang mukha nito sa malambot na liwanag ng lampshade sa tabi ng kama. Maganda pa rin ito. Marahil ay mas higit pa kaysa noong una niya itong makita. Mahal pa rin niya ito. Alam niya iyon. Ngunit bakit sa tuwing kasama niya ito, pakiramdam niya ay napakaliit niya? Si Amara ay kahanga-hanga, matalino at matatag. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging sandigan ng kanyang karera, tumutulong mag-ayos ng mga presentasyon, nagbibigay ng mga pananaw at mungkahi, at nagpapakita sa kanya bilang mas mahusay kaysa sa tunay niyang kakayahan. Itinaas siya nito. Ngunit iyon mismo ang problema. Kung wala si Amara, sino nga ba siya? Kay Judy Ann, hindi niya nararamdaman na isa lamang siyang anino. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na lalaki muli. Hinahangad, mahalaga, makapangyarihan. Isang lalaking may halaga. Habang pinagmamasdan niya si Amara na mahimbing na natutulog, payapa ang mukha dahil sa lubos na pagtitiwala, isang mahinang bulong ang nabuo sa kanyang isipan. Sumikip ang dibdib ni Ethan habang inaabot niya ang kamay ni Amara, ngunit natigilan siya bago pa man ito tuluyang mahawakan. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi ngayong gabi. Dahil sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam ni Ethan Maddox na nakatayo siya sa gilid ng isang malaking pagkawasak. Isang hakbang na lamang at maaari na niyang mawala ang lahat, ngunit hindi niya magawang umatras. Ito ba talaga ang gusto kong kahinatnan? Isang lalaking unti-unting nawawalan ng ningning sa tabi ng isang babaeng higit na mas maningning kaysa sa kanya. Oh, gusto ko bang magnining sa sarili kong paraan? Kasama ang isang taong hinahayaan akong maging higit pa. Ipinihit ni Ethan ang kanyang mga mata habang patuloy siyang nilalamon ng sagot sa gitna ng dilim. At sa ngayon, hindi pa niya alam kung saang panig niya nais bumagsak. Sa susunod na kabanata, magsisimulang magduda si Miranda na may ibang babae na sa buhay ni Ethan, at palihim niyang sisimulang hanapin ang katotohanan upang protektahan si Amara bago pa tuluyang masira ang pamilya nito. Samantala, lalo pang paigtingin ni Judy Ann ang pressure kay Ethan na piliin siya hanggang sa mapilitan itong harapin ang desisyong matagal na niyang iniiwasan. Kaya abangan natin